Nakakuha ang ABS-CBN News ng orihinal na ulat ng Beverly Hills Police Department kaugnay ng pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Sa pagkumpara sa dokumentong ito na sa version ng kumakalat na internet, lumalabas na pineke at dinagdag lamang ang bahagi na nag-uugnay kay First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ni Tantoco. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Ito ang orihinal na kopya ng blotter ng Beverly Hills Police Department na nakuha ng ABS-CBN News mula sa reporter na si Sinia Tupas ng Philippine Post tungkol sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles noong Marso. Nakalagay dito na noong 8 ng Marso bandang 11:30 ng umaga, natagpuan ng mga pulis sa kanyang hotel room ang isang walang malay na lalaki na pilit nire-revive ng hotel security. Sinubukan pang isalba ng pulis ang lalaki pero ilang minuto lamang ay diniklara rin itong patay ng paramedic bandang tanghali. Kung ikukumpara ang dokumentong ito sa nag-viral na screenshot ng police report, mapapansin agad ang malaking pagkakaiba ng dalawang bersyon. Sa nag-viral na screenshot, idinagdag ang bahagi kung saan nakasaad na posibleng drug overdose ang sanhi ng pagkamatay. Nagkalat ang umano'y cocaine sa mga lamesa at sahig. At sinabing kinwestiyon ng mga pulis ang tatlong kasamahan nito, kabilang umano si First Lady Liza Araneta Marcos. Nauna na sinabi ng palasyo na dinagdag lamang ang mga pangungusap na ito para pagmukhaing may kinalaman ng unang ginang sa insidente. Malakas ang loob po natin na sabihin yan dahil alam po natin ang katotohanan. With your copy, napakita po natin, napatotohanan po natin na yung police report na kanilang pinost sa kanilang Facebook account ay totoong peke. Digitally altered. Nilagay lamang po ang pangalan ni First Lady Liza Marcos para po maisama sa issue na ito. Para sa Malacanang, malinaw ang motibo ng mga nagpakalat ng altered police blotter. So, una pa lamang po, peking video, peking police report, ano pa po ba ang aasahan natin sa kanila? Puro sila tanim, ebidensya, puro pang-iintriga. Tunay na obstructionist, tunay na fake news peddler. Hindi po ba sila naaawa sa mga Pilipino na niloloko nila sa kanilang mga naratibo? Ayon kay Castro, posibleng panagutin ang mga nagpakalat ng maling report. Di po natin pa nakukuha kung ano ang nasa loobin ni unang ginang, kung siya ba ay magsasampa ng kaso. Pero ang mga law enforcement agencies natin, tulad ng PNP, NBI, maaari po sila mag-initiate ng investigation. At kapag napakita po talaga na may nameke at may mali siya sa paggawa po nito, sila po ay maaari makasuhan. Bagamat hindi binanggit ng police report ang opisyal na sanhi ng pagkamatay ni Tantoco, nakasaad sa paunang buod ng medical examiner's report ng Los Angeles County na epekto ng cocaine ang dahilan ng pagkamatay ni Tantoco noong Marso 8. Nakikita rin naman ang dahilan ng kanyang pagkasawi, ang posibleng cardiovascular disease. Pia Gutierrez, ABS-CBN News.